O eto mga kadonatics, nako, akala mo kung sino talaga. Sinigawan niya pa yung motorista dito kung saan na yung permit nila. At eto yung sabi ng motorista. Kami na nagalala, kailangan nyo ang permit, pero ang pagdalaga walang permit. May permit pa pagdalaga wala. May permit pa pagdalaga wala. Kung ako nilakawan ikaw din, kayo din. Ay grabe mga kadonatics, isang napakalaking sampal ito sa mga kapulisan, na tila ba pinoprotektahan pa yung mga magnanakaw sa gobyerno. Dito kasi sa insidente na itong mga kadonatics, isang motorista, harap-harapang sinupalpal yung mga kapulisan. At eto mga kadonatics, panoorin na natin, grabe. O eto mga kadonatics, nako, akala mo kung sino talaga. Sinigawan niya pa yung motorista dito kung saan na yung permit nila. At eto yung sabi ng motorista. Kami na nagalala, kailangan nyo ang permit, pero ang pagdalaga walang permit. May permit pa pagdalaga wala. May permit pa pagdalaga wala. Kung ako nilakawan ikaw din, kayo din. Lahat kayo ang nilakawan. Tapos hihingan nyo kami ng permit. Walang permit sa pagdalagaw. Kami lahat ng ayos, lahat nakita namin kinukuhaan ng tax. Kayo din. Tapos piniprotektahan ninyo ang mga magnanakaw. Hingin mo ako ngayon ng permit. Susunod ako sa batas. Naalang papasunod ng batas at presidente mismo magnanakaw. Sabihin mo sa akin ang violation. Wala kang masakit violation. Alam ninyo, walang violation. Ang nakabayolate mismo ang gobyerno. Grabe! Ang tapang ng isang motoristang itong mga kadonatics, sobra. Harap-harapan talagang sinupalpal yung mga kapulisan. It makes sense. Grabe yung mga pinagsasabi niya mga kadonatics, may laman. Hinahanapan nyo kami ng permit. Habang itong mga magnanakaw walang permit na ninakaw yung kaban ng bayan. Sinabi niya pa doon mga kadonatics, pati kayo mga kapulisan, ninakawan din kayo. Ninakawan din kayo. Tapos ngayon pinoprotektahan nyo sila. That was so cool. That was so cool mga kadonatics. Comment down below mga kadonatics kung ano yung tingin mo sa isang motoristang yun. Sobra, di ba? Ang tatapang niya. Saludo ako sa kanya. At eto, isang political analyst nagsabi mga kadonatics sa intensyon ng mga makakaliwa mga kadonatics patungkol sa isang rally na naganap kahapon. Kasi ang sinasabi nila, yung rally namin is anti-corruption. Hindi dahil pababain namin si Bongbong Marcos. Anti-corruption daw sila mga kadonatics, pero yung rally nila hindi pababain si Marcos kasi natatakot daw sila na ilagay si Sara Duterte. Si Sara Duterte kasi ang papalit mga kadonatics, di ba? At eto yung sabi niya, panoorin natin. Hindi ko naman may aalis talaga halimbawa itong mga makabayan block, no? Na medyo ma-confuse, no? Kung ano ba talaga ang kanilang magiging agenda dito sa usapin na to, no? Number one, it's hard for them, no? I think they're in a very hard position at this point, no? Kasi ang hirap suportahan yung Marcos dahil nga kalaban nila to from the very start, no? Mahirap naman yung gano'n na from the very beginning talaga namang sinusukan nila itong mga Marcoses tapos ngayong kakampihan nila para lamang pasamain ang mga Duterte dahil sa kadahilanan na ayaw nilang manalo si Sara Duterte sa 2028 o dahil lamang sa kadahilanan na galit lang sila sa mga Duterte, no? So very difficult yung tinetread nilang ground ngayon, pero sana, no, sila yung in the modern times mga kadonatics and in the ancient times, biblical times, sila yung mga Pharisees and Sadducees mga kadonatics, mga Sanhedrins na pilit ipinapako si Jesus Christ sa krus. Kasi yung mga leader of the churches, sila yung nagsisigawan na dapat ipako sa krus si Kristo. At sinabi pa nila doon mga kadonatics na let go Barabbas para sa kanila. Bahala na kahit gaano ka-criminal itong si Barabbas mga kadonatics, murderer, name it na lahat ng mga offenses na gawa ni Barabbas. Ay talagang mas pinili nila mga kadonatics na iligtas si Barabbas para lang mapako si
Ginoong Jesus. Parang ganito yung nangyayari ng mga kadonatics. Okay pinawalang salat na namin si Marcos. Hindi namin ipaparesign yan. Basta wag lang makapasok yung mga Duterte again sa highest position. Diba? Grabe. Ganyan sila mga kadonatics. Mga fanatics, mga extremist. For once, itong mga makakaliwang grupo na to, manindigan naman doon sa tama. At kung ano talaga yung ating problema ngayon, ano ba talaga yung ating kalaban ngayon, sana doon na lang sila mag-focus muna. Para naman kahit paano, mayroon silang magawang maganda para sa ating bayan. Nakita ho ba ninyo kahapon, Prof, na nagkaroon ng unity ang Makabayan Bloc at itong Liberal Party? Or mga dilawan, kumbaga pulahan at dilawan ay nagkaisa kahapon sa naging protesta. Yes. Actually, nakita naman natin yan kahapon, and I think even in the statements and nung kanilang mga leader, naging very apparent yung kanilang show of force, yung show of unity nila. Which is, like I said, is typically the trajectory of what they're going to have, primarily because they needed to have a concerted front against the Dutertes. Yun lang naman talaga ang hangarin nila in the first place. Wag mapabalik ang mga Dutertes or wag manalo si VP Sara sa 2028. That's really what they want to have here. Pero nga, we are losing sight of the enemy here. If we are kung nagkakasa tayo ng iba't ibang mga political agenda, lalong-lalo na para doon sa 2028 na malayo-layo pa naman sa ngayon, we are losing sight of what we are supposed to be fighting for. Ang kalaban natin dito yung gobyerno. Kalaban natin dito ngayon yung kasalukuyang corruption na umiiral. Di ba? Kasalukuyan. Current corruption. Pero, ang ipinaglalaban nila mga kadonatics, yung mga nagawa ni Tatay Digong, ipinaglalaban, ang kinuputya nila, palagi yung mga Duterte. Especially yung mga nagawa ni Tatay Digong in his administration. Diba? Ayaw nilang punteryahin yung mga nagawa ni BBM na mga, kalapastangan sa bansa mga kadonatics. Kasi doon sila nakatutok sa mga Dutertes. Big threat kasi yung mga Dutertes, mga kadonatics. Actually, itong corruption na rally nila, it's just a propaganda. Propaganda lang yan mga kadonatics. Kasi yung goal talaga nila, ayaw nilang mabalik ang mga Duterte sa palasyo. In the highest position. Ganyan sila kaagaman. Takot sila sa, sa threat. Kasi yung mga Duterte, mga kadonatics, what I mean is, galit na galit sa droga. Galit na galit sa corruption. Kaya, pag mga Duterte makabalik dyan, siguradong ubos tong mga to. Ubos na ubos. Kaya, eto, ano na lang gagawin nila mga kadonatics para lang hindi lang makabalik si Sara Duterte? We will be parang in touch with the reality na ito muna yung harapin natin. Siguro mas magiging maganda yung ating mga pagkilos sa hinaharap. Opo. At sa ngayon ba, Prof, may nakikita ho ba kayong isang tao o personalidad na kaya pong mag-unify sa lahat ng sektor ng ating pamahalaan sa ngayon para labanan po itong korupsyon sa ating pamahalaan? Well, the problem po kasi is the way I see it. Yung ating political divisiveness is way too deep and way too entrenched dito sa ating social psyche, to the point that it's really hard for a certain figure or a sole figure na maging, sabihin na natin, unifying factor. Yes, that's true. It's something na gusto nating mangyari, pero medyo mahirap siya at this point in time, magkaroon tayo ng ganitong klase ng isang leader. Dahil nga, yung variety at yung lawak ng pinaglalaban ng bawat isa, yun yung nagiging sagabal para makuha natin o magkaroon tayo ng ganitong unified stance. I agree. Kahit si Sara Duterte ang nasa pwesto mga kadonatics bilang presidente, itong mga dilawan, piklawan, would never bow down mga kadonatics. They would do anything mga kadonatics to destroy the Dutertes. Kaya kahit
gaano kaganda yung gagawin mo bilang isang presidente kung Duterte ka, nako, wala yang sa kanila. Though, ang maganda lang mga kadonatics, majority yung mga supporters ng Duterte, may pagkakaisa pa rin yung Pilipino. Peaceful pa rin tayo kasi handful lang yan sila eh. During the time of Tatay Digong, di ba? Iilan lang sila mga nagrarally mga kadonatics. Di ba? Hindi ganito na may mga grabe, huge rally talaga, and not just in Manila, but nationwide. Pero sa panahon ni Tatay Digong, no. Yun yung mga makaliwa ang nagrarally mga kadonatics. Yeah, it's hard for one person to unify the Philippines right now mga kadonatics. Kasi iba't ibang kulay tayo. Iba't ibang kulay. May red, may green, may yellow, may pink. Di ba? Opo. Prof, si partner MJ, kasama ko po ngayon. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Morning, Prof. Yes, good morning. Good morning, Sir. Sir, kahapon kasi, napansin lang namin sa gitna ng mga kilos protesta, yun nga, maraming sigaw. At ang common denominator nun is galit ang tao sa korupsyon. Alam mo naman, sir, ang korupsyon, hindi po yan tao. Yan po ay konsepto o ideya na maling gawain o konkretong aksyon ng isang tao na nagnanakaw ng pera na hindi kanya. Dapat ba ituon, Prof, yung messaging sa pananagutan ng mga taong nangungurap, hindi yung doon lang tayo sa mensahe, laban tayo sa korupsyon, pero yung mga gumagawa ng korupsyon, hindi man lang nila mabanggit ang pangalan. Sa ilalim po, Prof, ng accountability, no? Sa ilalim po ng konsepto niyan, Professor. Yeah, actually, no, yun yung dapat talaga. Kasi kung nangangalampag tayo, no, dapat directed yung ating pagpuna doon sa mismong tao. No? After all, may mga ilan naman dito na pangalanan na at nabanggit na ng mga resource persons. So, pwede na natin talagang banggitin yung kanilang mga pangalan. Kasi pag sinabi natin corruption, it's a very vague and very, sabihin na natin, far from being a concrete idea. No? Kasi nga, it's a concept. No, it's a concept. Tama kayo ron. It's a concept. We're not directing it towards somebody. And yeah, like for example, mga kadonatics, ang panawagan ni Vice Ganda kahapon, it was so general, mga kadonatics, na panawagan. Wala man lang siyang tinumbok na tao na mismo pinangalanan na ng mga corrupt sa Senado. We should be fighting against the people, mga kadonatics. Kaya tama talaga yung tanong, mga kadonatics. We are fighting against concept instead of fighting against these people. With this concept, mga kadonatics, ididiin yung tao talaga. Ang sabi ni Vice kahapon, hindi dahil sa idolo ka namin BBM, pero dapat tapusin na talaga ang corruption. Dapat may mananagot. What? Pinangalanan na? Ayaw nyo pa i-mention? Something is wrong. Sinabi nating labanan ng corruption, yung tao na pinapatamaan natin noon, they could easily say na, ay, corruption ang nilalabanan, hindi naman ako corrupt eh. Or they would like to think that they're not corrupt. No? Kasi gano'n naman ang taong corrupt eh. No? Wala na mga amin na corrupt sila. No? Kahit na may mga insurmountable evidences na and testimonies laban sa kanila, at the end of the day, they will still always be in denial. No? So, I think it's right na dapat talaga inilatag natin doon yung mismo mga pangalan nila para at least alam na tukoy na ng taong bayan at alam na ng mga institutions natin kung sino-sino ba talaga itong mga pagtutuunan na ng pansin. And maybe in the coming days, as the investigation goes along, may mga idadagdag pa tayong pangalan dito kasi I really believe that we're barely scratching the tip of the surface here. No? There are so many other personalities that will be involved here. There will be many other proofs of connivance and involvement that will be uncovered in the coming days. And we need to hold them all accountable. So ito nga yung panimula natin na kilos protesta, pero mas maganda talaga kung tinukoy na natin mainly, hindi lamang yung corruption, kundi yung mismong tao na nasa likod nitong mga illegal na gawain na ito. Tama, di ba? Kasi mga kadonatics, take for example, Ivana Alawi,
Sumama kasi siya sa rally kahapon. Tapos, alam niyo ba yung sinuportaan niya mga kadonatics na AGA party list? AGA party list ng mga farmers, mga kadonatics. Nako, may malaking issue sa mga farmers, may malaking issue sa flood control, mga kadonatics, projects, may mga proyekto, mga kadonatics. Kaya, nako, at eto, sinuportaan mo siya, tapos sinasama mo pa sa vlog, mga kadonatics. Ilang beses kang binayaran para isama mo sa vlog mo. Ngayon, you are out there crying for corruption while you are supporting indirectly or directly the corrupt people. Dapat pangalanan talaga. Sinasabi kasi ng administrasyon na wag daw natin kalimutan na si Pangulong Marcos ang una nagpalutang sa issue ng korupsyon sa kanyang SONA, sa kanyang binanggit na that time na matinding pahayag na parang galit ang presidente. It was too late. At ito raw naging dahilan, Prof, na naging tipping point kung bakit nagkaroon ng mga investigations sa flood control at pong mga naging resulta nga ng mga galaw ng Senado at Kamara at ng binuo na Independent Commission on Infrastructure. Pero sa mga rally na ito, Prof, na nangyayari sa Pilipinas, saan po papasok yung political accountability ng presidente ng Pilipinas? Alam niyo po, ganito lang po kasi, mukhang hindi po kasi kompleto. Mas maganda lagyan natin ng backstory. Noong 2024, sa mismong SONA niya, ibinalita niya at ipinagyabang niya kung gaano karaming pondo ang inilagak sa flood control. Sinabi niya yan sa kanyang 2024 SONA. Ayun, noong 2025 SONA, recently, maybe by virtue of divine intervention, nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo, kasabay pa ng habagat, at nakita talaga natin yung kawalan ng epekto nung sinasabi niyang pinaglagakan ng napakaraming pondo. So, hindi ko nakikita kasi na siya yung nanguna dito. Kumbaga, he does not have any other recourse but to basically mention it because he already stated previously that there were these funds involved in here. And so, sisingilin ka talaga ng taong bayan. Sinabi mo last year na ganito maraming projects meron and yet we're having this serious problem. So, kumbaga parang inunahan niya. Pero hindi dahil sa epektibo yung naging latag ng kanyang programa, kundi dahil talagang merong naging mga problema. And I think as the president, as the leader of the country, you should always be on top of the situation. And you don't ask people, Kasi yung statements na binibigay ng Pangulo natin ngayon na para bang tinatanong niya bakit nagkaganito ang gobyerno, di ba? Parang as if he is detaching himself from the very government that he actually leads, Parang he is giving us the impression that he doesn't know what's happening when in fact as the president you have everything in your command, in your authority, in your power, in your influence to determine what is exactly happening. And I think hindi naman kinakailangan nito ng sobrang tinding intelligence mechanisms para malaman mo. Ang kailangan lang talaga rito ay yung tinatawag natin na due diligence, na alamin ano na bang nangyari, bakit naging ganito, at iulat ito sa publiko. Hindi mo itatanong ito sa publiko, kundi ilalatag mo sa kanila at ipaliwanag kung ano yung mga mekanismo na gagawin para i-rectify o ayusin yung sitwasyon. So that is what I mean by accountability, Yung kaya mong sagutin, Kaya nga 'di ba accountability is pananagutan, Kaya mong sagutin at kaya mong managot, Doon sa mga hindi natutupad na mga pangako, sa mga palpak na nangyari sa gobyerno, sagutin mo 'yan sa taong bayan. Ngayon kung ikaw mismo magtatanong, walang accountability Hindi ko nakita na natin yung accountability. And ako personally, I believe, and I don't know if I share the same sentiment with many of our countrymen, that the president, being the president, you are not supposed to be oblivious to these things. Alam mo yan. Alam mo na may nangyayaring katiwalian. Maaring pinili mo lamang maging bulag
or wag tignan yung realidad na nangyayari ito sa mismong iyong harapan. Kasi as a president, no, meron tayong tinatawag kasi na sin of commission and sin of omission, no? Kung halimbawa ikaw bilang presidente, yun nga sinasabi mo na wala ka talagang hand yan sa corruption na yan, hindi ka nakinabang dyan, umaring wala kang sin of commission. Pero yung sin of omission, inumit mo yung dapat involvement mo rito na pagpuna, pagkondena at pagtingin at pagpulis at pagbaston dito sa mga gumagawa ng katiwalian nito na nangyayari sa mismong gobyerno na pinamumunuan mo. That's also a problem of accountability. No? So, huwag nating isipin na dahil hindi ka involved or dahil hindi ka nakinabang, hindi ka nagnakaw, wala kang accountability. When these things happen right before your very eyes and you said nothing about these things, no, you are also equally accountable and you must be held liable. You know? And I'm just stating the truth here, no, that the president really should be directly held responsible and accountable for this mess. Tsaka huwag natin kalimutan, yung rally, ang resulta po ay dahil sa mga desisyon ng presidente na ikinagalit ng taong bayan, Professor. Tama po yun. Tama po yun. And yun nga, no, it shows that the leadership really is problematic. Shows that the mandate is really very shaky at this point. No? And hindi mo masasabi na ngayon lang ito nangyari, no? Because this flood control issue has been there since 2022 when he came in. In short, pagpasok niya pa lang, talagang meron ng usapin ng corruption. And why? Kasi hindi naging matatag at hindi naging firm yung kanyang stance against corruption. Walang chilling effect, no? Walang chilling messaging siya na ginawa to address the problem of corruption. And so kung ikaw nasa pinakamataas na katungkulan at yung mga nasa ibaba mo talaga may mga maruruming maglaro dyan at may mga corrupt dyan, if you will not directly say or explicitly say na ikaw ay laban sa katiwalian, yung mga yan ay hindi matatakot. At hindi sila magdadalawang isip kasi walang deterrence mechanism, no? So sila gagawin nila kasi para sa kanila ay hindi naman siya seryoso para sa corruption. Imagine yung kauna-unahan nga niyang executive order pagbubuwag doon sa Presidential Anti-Corruption Commission, no? Na itinatag nung nakaraang administration ng Pangulong Duterte. So ibig sabihin, talagang hindi siya seryoso dito sa usapin ng corruption from the very start. Opo, Prof, last na lang. Meron ang galing magsalita nitong professor na to. Grabe, malaman mga kadonatics. Di ba? Ay, nako. Ano sa tingin niyo mga kadonatics? Comment down below. Babasahin natin yan. And don't forget to subscribe and like this video. God bless you mga kadonatics. At ingat palagi. Bye-bye.